Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 76. Lumang Tipan, Deuteronomy 4:15-49, Deuteronomy 5. Kaya maging maingat sa inyong mga sarili, dahil wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na iyon na nagsalita si Yahweh sa Horeb sa kalagitnaan ng apoy. Mag-ingat na huwag pasamain ang inyong mga sarili at gumawa ng isang inukit na anyo na kahawig ng anumang nilalang, na anyo ng isang lalaki o isang babae, o ang kahawig ng anumang hayop na nasa ibabaw ng lupa, o ang kahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa kalangitan, o ang kahawig sa anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa, o ang kahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng mundo. Maging maingat kayo kapag titengala kayo sa kalangitan at titingnan sa araw, buwan, o mga bituin, lahat ng mga hukbo sa kalangitan. Maging maingat kayo na hindi mapalayo para sumamba at pakamahalin ang mga ito, ang mga bagay na iyon na itinalaga ni Yahweh na inyong Diyos doon para sa lahat ng mga tao na nasa ilalim ng buong himpapawid. Pero kinuha kayo ni Yahweh at dinala kayo palabas sa pugon na bakal, palabas ng Ehipto, para maging mga tao niya sa kanyang sariling pamana, gaya ninyo sa araw na ito. Bukod pa dito, galit sa akin si Yahweh dahil sa inyo, nangako siyang hindi ako makapunta sa ibayo ng Jordan, at hindi ako dapat pumunta sa loob ng masaganang lupaing iyon, ang lupain na ibinibigay ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo bilang isang pamana. Sa halip, dapat akong mamatay sa lupaing ito, hindi dapat ako pumunta sa ibayo ng Jordan, pero kayo ay makakapunta at maaangkin ang masaganang lupaing iyon. Bigyan ninyo ng pansin ang inyong mga sarili, nang sa gayon hindi ninyo makalimutan ang tipan ni Yahweh na inyong Diyos, na ginawa niya sa inyo, at ang paggawa ng Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na inyong Diyos na inyong gawin. Dahil si Yahweh na inyong Diyos ay isang apoy na lumalamon, isang selosong Diyos. Kapag kayo ay nagkaanak at ang mga anak ng inyong mga anak, at kapag kayo ay naroon na sa lupain sa mahabang panahon, at kung naging masama kayo at gumawa ng isang inukit na hugis sa anyo ng anumang bagay, at gumawa ng kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh na inyong Diyos, para galitin siya. Tatawagin ko ang langit at lupa para maging saksi laban sa inyo sa araw na ito para kayo ay mamamatay sa madaling panahon mula sa lupain na inyong pupuntahan sa ibayo ng Jordan para angkinin, hindi ninyo mapapahaba ang inyong mga araw sa loob nito, pero kayo ay ganap niyang wawasakin. Ikakalat kayo ni Yahweh sa mga tao, at magiging kunti na lamang ang matitira sa inyo sa mga bansa, kung saan si Yahweh ay pangungunahan kayo papalayo. Doon kayo ay maglilingkod sa ibang mga Diyos, ang gawa ng mga kamay ng tao, kahoy at bato, kung saan alin may hindi nakakakita, nakakarinig, nakakakain, ni nakakaamoy. Pero mula doon hahanapin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at matatagpuan ninyo siya, kapag hinanap ninyo siya ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kapag kayo ay nababalisa, at kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa inyo, sa mga darating na araw na iyon kayo ay babalik kay Yahweh na inyong Diyos at makinig sa kanyang boses. Dahil si Yahweh na inyong Diyos ay isang maawang Diyos, hindi niya kayo bibigwin ni wawasakin, ni hindi kakalimutan ang tipan ng inyong mga ama na ipinangako niya sa kanila. Itanong ngayon ang tungkol sa mga araw na nakaraan, na nauna sa inyo, mula noong araw na nilikha ng Diyos ang tao sa lupa, at mula sa dulo ng langit patungo sa kabila, itanong kung nagkaroon na ba ng anumang bagay na katulad nitong napakalaking bagay, o mayroong bang bagay tulad nito ang narinig? Narinig na ba ng mga tao ang boses ng Diyos na nagsasalita mula sa kalagitnaan ng apoy, na gaya ng narinig ninyo, at nanatiling buhay? O ang Diyos ba ay tinangkang pumunta at kunin ang isang bansa mula sa kalagitnaan ng ibang bansa, sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga tanda, at sa pamamagitan ng mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng digmaan, at sa pamamagitan ng isang napakalakas na kamay, at sa pamamagitan ng sa isang pagpapakita ng dakilang kapangyarihan, at sa pamamagitan ng matinding mga pananakot, gaya ng lahat ng ginawa ni Yahweh na inyong Diyos para sa inyo sa Ehipto sa harapan ng inyong mga mata. Sa inyo ipinakita ang mga bagay na ito, para malaman ninyo na si Yahweh ay Diyos, at walang iba pa maliban sa Kanya.
Mula sa langit ginawa niyang ay parinig ang kanyang boses, nang sa gayon ay maaari niya kayong turuan, sa mundo ginawa niyang makita ninyo ang kanyang malaking apoy, narinig ninyo ang kanyang mga salita sa kalagitnaan ng apoy. Dahil minahal niya ang inyong mga ama, pinili niya ang kanilang kaapo-apuhang kasunod nila, at dinala kayo palabas ng Ehipto kasama ng kanyang presenya, kasama ng kanyang dakilang kapangyarihan, para mapapaalis kayo mula sa harapan ng mga bansa na mas malaki at mas malakas kaysa sa inyo, para dalhin kayo, para ibigay sa inyo ang kanilang lupain bilang isang pamana, gaya sa araw na ito. Kaya alamin sa araw na ito, at ilagay ito sa inyong puso, na si Yahweh ay Diyos sa ibabaw ng langit at sa ilalim ng lupa, walang iba pa. Susundin ninyo ang kanyang mga batas at ang kanyang mga kautusan na aking iniutos sa araw na ito, para makabuti sa inyo at sa inyong mga anak kasunod ninyo, at nang mapahaba ninyo ang inyong mga araw sa lupain na ibibigay ni Yahweh magpakailanman. Pagkatapos 3 mga lungsod sa silangang bahagi ng Jordan ang pinili ni Moises, para makatakas ang sinuman sa isa sa mga iyon kung siya ay nakapatay ng ibang tao nang hindi sinasadya, na hindi niya naging dating kaaway. Sa pagtakas sa isa sa mga lungsod nito, siya ay maaaring makaligtas. Ito ay Bezer sa ilang bansang patag, para sa lipi ni Ruben, Ramot sa Galaad, para sa lipi ni Gad, Golan sa Basan, para sa lipi ni Manases. Ito ang batas na inilagay ni Moises sa harapan ng mga Israelita, ito ang mga tipan ng mga panuntunan, mga batas, at ibang mga panuntunan na kanyang sinabi sa mga tao sa Israel nang sila ay nakalabas sa Ehipto. Nang sila ay nasa silangan ng Jordan, sa lambak sa kabila ng Beth-peor, sa lupain ng Sihon, hari ng mga Amo-aryo, na nanirahan sa Hisbon, na tinalo ni Moises at ng mga Israelita nang sila ay lumabas sa Ehipto. Kinuha nila ang kanyang lupain bilang isang pag-aari, at ang lupain ni Og hari ng Bashan, ang mga ito, ang 2 hari sa mga Amo-aryo, na nasa lampas ng Jordan patungong silangan. Itong kalupaan ay nagsimula sa Aror, sa dulo ng lambak ng Arnon, tungo sa bundok Sayon, o bundok Hermon, at kasali ang lahat ng kapatagan ng ilog lambak Jordan, patungong silangan lampas ng Jordan, sa dagat ng Araba, sa gulod ng bundok Pisga. Tinawag ni Moises ang lahat ng Israelita at sinabihan sila, makinig sa akin, Israel, sa mga batas at mga kautusan na aking sasabihin sa inyong mga tainga ngayon, para pag-aralan at panatilihin ito. Gumawa si Yahweh na ating Diyos ng isang tipan sa atin sa Horeb. Hindi ginawa ni Yahweh ang tipan na ito para sa ating mga ninuno, pero para sa atin, sa ating lahat na nabubuhay dito ngayon. Nagsalita si Yahweh sa inyong harapan sa ibabaw ng bundok mula sa gitna ng apoy, tumayo ako sa pagitan ni Yahweh at sa inyo ng panahong iyon, para ihayag sa inyo ang kanyang salita, dahil takot kayo dahil sa apoy, at hindi kayo umakyat sa bundok. Sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang siyang nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkakaalipin. Hindi dapat kayo magkaroon ng ibang mga Diyos sa aking harapan. Huwag kayong gumawa ng isang inukit na larawan para sa inyong sarili na kahintulad ng anumang bagay na nasa ibabaw ng langit, o na nasa ilalim ng mundo, o nasa ilalim ng tubig. Huwag kayong yuyukod sa kanila o paglingkuran sila, sapagkat ako, si Yahweh, na inyong Diyos, ako ang isang Diyos na mapanibughuin. Parurusahan ko ang kasamaan ng mga ninuno sa pamamagitan ng pagdadala ng kaparusahan sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga yaong napupuot sa akin, at pinapakita ang tipan ng katapatan sa mga libo-libo sa kanila na siyang nagmamahal sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ni Yahweh na inyong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi siya ituturing ni Yahweh na walang kasalanan na gumagamit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Sundin ang araw ng pamamahinga para mapanatili itong banal, bilang utos ni Yahweh sa inyo. Para sa 6 na araw magtatrabaho kayo at gawin lahat ang inyong trabaho, pero ang 7 araw ay ang araw ng pamamahinga para kay Yahweh na inyong Diyos. Sa araw na ito hindi na kayo gagawa ng anumang trabaho, ikaw, ni inyong anak na lalaki, ni inyong anak na babae, ni inyong lalaking tagapaglingkod,
ni inyong babaeng tagapaglingkod, ni inyong baka, ni inyong asno, ni alinman sa inyong kawan, ni sino mang dayuhan na nasa loob ng mga tarangkahan. Para ang iyong lalaking tagapaglingkod at babaeng tagapaglingkod ay maaaring makapagpahinga ganoon din kayo. Isa sa isip ninyo na kayo ay naging isang lingkod sa lupain ng Ehipto, at si Yahweh na inyong Diyos ang nagdala sa inyo palabas mula doon sa pamamagitan ng isang malakas na kamay at sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Kaya si Yahweh na inyong Diyos ang nag-utos sa inyo na sundin ang araw ng pamamahinga. Igalang ang inyong ama at inyong ina, ayon sa iniutos ni Yahweh na inyong Diyos na gawin ninyo, para mabuhay kayo ng mahabang panahon sa lupain na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos, at para maging maayos ito para sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnakaw, huwag mabigay ng maling testigo laban sa inyong kapitbahay. Huwag ninyong pagnasaan ang asawa ng inyong kapitbahay, huwag ninyong pagnasaan ang bahay ng inyong kapitbahay, kanyang bukid, o kanyang lalaking tagapaglingkod, o kanyang babaeng tagapaglingkod, kanyang baka, o kanyang asno, o anumang bagay na pag-aari ng inyong kapitbahay. Sinabi ni Yahweh ang mga salitang ito sa isang napakalakas na boses sa buong kapulungan ninyo sa ibabaw ng bundok mula sa gitna ng apoy, ng ulap, at sa makapal na kadiliman, hindi na siya dumagdag ng anumang mga salita. At sinulat niya sa 2 tipak na bato at ibinigay ang mga ito sa akin. Nangyari ito, nang marinig ninyo ang boses mula sa gitna ng kadiliman, habang nasusunog ang bundok, dumating kayo sa akin, lahat ng iyong mga nakatatanda at ang mga pinuno ng inyong mga lipi. Sinabi niya, tingnan mo, ipinakita ni Yahweh na ating Diyos sa atin ang kanyang kaluwalhatian at kanyang kadakilaan, at ating napakinggan ang kanyang boses mula sa gitna ng apoy. Nakita natin ngayon na nagsasalita ang Diyos kasama ang mga tao, at maaari silang mabuhay. Pero bakit kailangan naming mamatay? Sapagkat itong dakilang apoy ang tutupok sa atin, kapag narinig natin ang boses ni Yahweh na ating Diyos ng matagal, mamamatay tayong lahat. Sino pa bang tao maliban sa atin ang nakarinig sa boses ng Diyos na buhay na nagsasalita sa gitna ng apoy at nabuhay, katulad sa ginawa namin? Para sa iyo, kailangan mong umalis at makinig sa lahat ng bagay na sasabihin ni Yahweh na ating Diyos, sabihin muli sa amin ang lahat ng bagay na sinabi ni Yahweh, makikinig kami at susundin ito. Narinig ni Yahweh ang inyong boses nang mangusap kayo sa akin. Sinabi niya sa akin, narinig ko ang mga salita ng mga taong ito, kung ano ang kanilang sinabi sa iyo. Mabuti ang sinabi nila sa iyo. O, naipagpatuloy nawa nila ang ganitong puso na nasa kanila, na parangalan nila ako at patuloy na sundin ang aking mga utos, nawa ay makabuti ito para sa kanila at sa kanilang mga anak magpakailanman. Humayo ka at sabihin sa kanila, bumalik kayo sa inyong mga tolda. Pero para sa iyo, tumayo ka dito sa aking tabi, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga utos, ang mga batas, at ang mga panuntunan na ituturo mo sa kanila, para kanilang sundin ang mga ito sa lupain na ibibigay ko sa kanila para ariin. Kaya, susundin ninyo, kung ano ang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos, huwag kayong liliko sa kanang kamay o sa kaliwa. Maglalakad kayo sa lahat ng kaparaanan na iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo, para mabuhay kayo, at para makabuti ito para sa inyo, at nang sa ganoon hahaba ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Bagong tipan. Luke 11:5-32. Sinabi ni Jesus sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan, at pupunta ka sa kanya sa hating gabi, at sasabihin mo sa kanya, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat kararating lamang ng isang kaibigan ko mula sa paglalakbay at wala akong anumang may hahanda sa kanya. At ang nasa loob na sisigat na magsasabi na, huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto, ako at ang aking mga anak ay nakahiga na. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo ng tinapay. Sinasabi ko sa inyo, kahit na siya ay hindi bumangon at magbigay sa iyo ng tinapay dahil ikaw ay kaibigan niya. Ngunit dahil sa iyong hindi nahihiyang pagpupumilit,
siya ay babangon at bibigyan ka ng tinapay ayon sa dami ng iyong kailangan. Sinasabi ko rin sa inyo, humingi kayo at ito ay maibibigay sa inyo, maghanap at inyong matatagpuan. Kumatok, at ito ay mabubuksan para sa inyo. Sapagkat ang bawat tao na humihingi ay makatatanggap at ang tao na naghahanap ay makatatagpo at sa tao na kumakatok, ito ay mabubuksan. Aling ama sa inyo, kung ang iyong anak na lalaki ay humingi ng isda ay bibigyan mo ng ahas sa halip na isda? O kung siya ay humingi ng itlog, bibigyan mo ba siya ng alakdan? Kaya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama mula sa langit na ibibigay ang banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya? Pagkatapos, si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo at ito ay pipi. At nangyari nang lumabas ang demonyo, nagsalita ang pipi. Namangha ang napakaraming tao. Ngunit sinabi ng ilang mga tao, sa pamamagitan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo, siya ay nagpapalayas ng mga demonyo. Sinubak siya ng iba at naghanap sa kanya ng palatandaan mula sa langit. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip at sinabi sa kanila, bawat kaharian na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay napababayaan at ang bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay bumabagsak. Kung si Satanas ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyo na ako ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub. Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino nagpapalayas ang inyong mga taga-sunod. Dahil dito, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. Kung ang isang malakas na tao na lubos na armado ay binabantayan ang kanyang bahay, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas ngunit kung siya ay dinaig ng mas malakas sa kanya, kukunin ng mas malakas ang kanyang baluti at nanakawin ang pag-aari ng tao. Ang hindi ko kasama ay laban sa akin at ang hindi nagtitipon na kasama ako ay naghihiwa-hiwalay. Kung ang maruming espiritu ay umalis mula sa isang tao, ito ay dumadaan sa mga tuyong lugar at maghahanap ng mapagpapahingaan. Nang wala itong mahanap, sasabihin nito, ako ay babalik sa aking bahay kung saan ako nanggaling. Sa kanyang pagbabalik, natagpuan nito ang bahay na iyon na noalisan at maayos. Pagkatapos, ito ay nagpatuloy at nagsama ng 7 iba pang espiritu na mas masama pa sa kanya at pumasok silang lahat para tumira doon. Kaya ang kalagayan ng tao ay naging mas malubha kaysa noong una. Nangyari na, habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, may isang babae na sumigaw sa gitna ng napakaraming tao at nagsabi sa kanya, pinagpala ang sinapupunan na nagsilang sa iyo at ang nagpasuso sa iyo. Ngunit sinabi niya, higit pa na pinagpala ang mga nakarinig ng salita ng Diyos at iningatan ito. Nang nagtitipon ang napakaraming tao, sinimulan niyang sabihin, ang salinlahi na ito ay masamang salinlahi. Naghahanap ito ng palatandaan ngunit walang palatandaan na maibibigay dito, kung hindi ay ang palatandaan ni Jonas. Sapagkat katulad ni Jonas na naging palatandaan sa mga taga Nineve, ganoon din na ang anak ng tao ay magiging palatandaan sa salinlahi na ito. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom kasama ng mga tao sa salinlahi na ito at sila ay hahatulan niya, sapagkat siya ay nanggaling sa dulo ng mundo upang makinig sa karunungan ni Solomon, at tingnan ninyo, narito ang higit na dakila kaysa kay Solomon. Ang mga tao ng Nineveh ay tatayo sa paghuhukom kasama ng mga tao sa salinlahi na ito at hahatulan ito, sapagkat sila ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas, at tingnan ninyo, narito ang higit na dakila kaysa kay Jonas. Mga kawikaan, Proverbs 32 minuto pasado alas 8:36. At ngayon, aking mga anak na lalaki, makinig kayo sa akin, dahil silang mga nananatili sa aking mga pamamaraan ay magiging masaya.
Makinig kayo sa aking katuruan at maging marunong, huwag kaligtaan ito. Ang siyang nakikinig sa akin ay magiging masaya, nagmamasid bawat araw sa aking mga tarangkahan, naghihintay sa akin sa tabi ng mga pintuan ng aking tahanan. Dahil ang sino mang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay, at matatagpuan niya ang kagandahang loob ni Yahweh. Pero siya na nabibigong matagpuan ako ay pinapahamak ang kanyang sarili, ang lahat ng namumuhi sa akin ay umiibig sa kamatayan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagnanais na maunawaan ang karunungan na iyong ibinahagi sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Tulad ng iyong paalala sa Deuteronomio tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga utos, naway magkaroon din kami ng lakas ng loob na hanapin ka ng buong puso, gaya ng itinuro sa Lucas. Tulungan mo kaming makilala ang mga biyayang dala ng pagtanggap sa iyong karunungan, tulad ng binigyang diin sa kawikaan, at piliin ang buhay sa pamamagitan ng aming mga desisyon. Gabayan mo kami upang mamuhay sa paraang sumasalamin sa iyong pag-ibig at katotohanan sa mga nasa paligid namin. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig at sumunod ng tapat. Amen.